Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Panginoon at isang pribilehiyo na naman po ang binigay sa akin upang magbigay ng kanyang mensahe sa gabing ito. Umpisahan po natin ito sa isang maikling panalangin. O Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo ito na binigay sa amin upang makapaginig muli kami ng iyong mga banal na salita. Lord, hindi ito maging transformation, hindi ito maging informational lamang sa amin, kundi maging transformational ito sa aming buhay, Lord God. Inaangkin namin ang katagumpayan ng mga salitang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang aking ibibigay sa inyo, Lord, ang ibibigay sa akin ni Lord ngayong gabi ito ay tungkol po sa madalas na pong i-quote ito ng maraming mga tao, lalo-lalo na sa pagpapagaling, lagi nilang ikinokot itong verse na to. Isang verse lang po ito, pero tingnan po natin, pag-alalan natin mabuti kung ano po talaga yung nakapaloob doon sa verse na to. Kung ito po yung pinag-aaralan ko, nakita ko doon na hindi lamang para sa pagpapagaling ang pinangako ng Diyos sa verse na to, kundi ang marami pang iba. I thank the Lord kasi ito yung binigay niya sa akin kasi sa mga meron pong gift of healing dyan, magagamit, magiging malaking factor to para po sa inyo. Ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan po natin sa Isaiah 53 verse 5. Babasahin ko po ito sa English, no? But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wound we are healed. Madalas po itong laging kinukut ng marami, no? Pero ang lagi ko lang nilang binabanggit ito, by his wound we are healed. Pero sa tingin, pero kung babasahin po natin yung upper portion nito, ang konteksto po nito ay yung dito po sinasaad ni Isaiah yung tunay na magaganap kay Jesus Christ upon do sa kanyang paghihirap o yung kanyang tinatawag na passion, no? Na siya po ay tutusukin, no? Siya ay dudurugin, ano? At yung punishment na dapat tayo ang humanggap, itatanggapin niyang lahat 'yon para lang po sa ating kaligtasan. Ano po? At doon ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun po tayo kamahal ng Panginoong Hesukristo na lahat ay gagawin niya para lang sa kaligtasan natin. May ilang pointers po ako nakita patungkol sa verse na to. Unang-una po ay yung first for our transgression. Yung first na tinatawag po dito ay shows that Jesus would go through extreme distress that would ultimately end in death. No? Napaka-strong na language po nito. It describes violence and excruciating pain. Nakita nyo man yun lalo sa Passion of the Christ, na tinusok siya talaga sa tigiliran, no? At dun, yung sakit na yun ang kinamatay niya. Ang transgression na sinasabi dito are willingfully and rebellious sins that humankind has committed. Yung mga ginagawa po nating nagre-rebelde tayo sa Panginoon, pag mga bagay na pag nagpe-pray tayo tapos hindi natin na-receive yung prayer, nagagalit tayo sa Diyos, sabi natin ganito ganyan, nagre-rebelde na tayo. Yung pala yung sa ganung paraan po pala, kung i-imagine natin, muli natin tinutusok si Jesus Christ, muli natin pinipierce siya, muli natin siya sinisibat sa tagiliran dahil do sa pag-rebelde natin. Kasi yung rebellion natin that caused Christ wounds na deserve natin, he took it, no? Kinuha niya yon, yung punishment na yon na hindi niya deserve, kundi deserve natin. Ano? Kaya kung magre-rebelde tayo, dapat isipin natin, muli na naman natin
sinasaktan si Jesus Christ. Muli na naman natin siya sinisibat. Ayon sa Romans 4:24, Romans 4 verses 24 to 25, it will be counted to us. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who has delivered us up for our trespasses and raised for our justification. Ginastify na tayo that we are already saved. Wala nang mamatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. At doon ako pupunta sa pangalawang point ko is the crush for our iniquities. Dinurog siya. Yung, imagine niyo po yung tinignan ko po yung Tagalog ng threshing floor. Ito po yung tatawag na giikan. Parang sa madaling salita, para siyang kiskisan yung sa bigas, yung paano siya binabalatan, paano pinipress yung tawag dito, yung nakikita kong pangtaga yung nung araw, yung binabayo siya para madurog yun. Yung isang bagay, no. Yung puro yun, yung tinatawag na crush, no, parang kung iisipin natin, parang nilagay siya sa sa ipitan, di ba? Dinurog siya. No? Similar to Isaiah saying that the Messiah will be crushed under the weight of our sin. So that all who talk to him, our sins, so that all who look to him can be saved. Dinurog siya para para sa kasalanan natin. Nung nakita niyo kung sabi nga doon sa isang yung sa mga nabasa ko po o napanood ko po na preaching po na kung titingnan daw po natin yung reality po nung deliver kay Jesus Christ doon sa mga Pharisees, no. Nung kasi siya po ay sinaktan doon, nung siya po ay talagang hindi niyo na ho talaga daw siya makikilala eh. Baga sa talagang yung face niya talaga hindi wala na siyang yung itsura niya, hindi mo na talaga makikilala yung itsura niya. Tapos naging lasog-lasog yung katawan niya, pero kinaya niya pang buhatin yung krus para lang maitawid niya doon sa krus ng Kalbaryo at maihatid niya yung mission na pinagagawa sa kanya ng Panginoon, ng Diyos, no? Ng Diyos Ama. Ganun niya binir lahat ng kasalanan na meron tayo para lang maligtas tayo talaga. Napakabuti ng Panginoon na pag napapanood ko po yung Passion of the Christ, hindi ko po maiwasan na maluha ako kasi naaalala ko po yung mga eksena na yun na paano dinala ng Panginoon Diyos yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo para lang masave na tayo. And the punishment that brought us peace, yun po yung number 3. Ito po yung sinasabi ko na isa sa mga pangako ng Panginoon. Yung peace with God is the only possible once our sin has been atoned. Nung namatay po si Jesus Christ, nagkaroon na tayo ng peace o ng tinatawag na pwede na tayo mag-unite with God again through our relationship. Yung relationship niya, naduktungan na ulit yun. No, nagkaroon na ulit ng way para magkaroon ulit na tayo ng pakikipagpayapa, no, sa Diyos Ama. Sabi nga diyan sa John 16:33, I have told you these things so that you may have peace. In this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, yung atonement na yon na binigit ng Panginoon doon. Kaya ako ginawa ito para sa kapayapaan nyo o sa kapayapaan nyo at para sa pakikipag-isa nyo sa Panginoon. Na although gadanas kayo ng maraming hirap, pero take heart, nagawa ko ng lahat yan. Kaya nga sabi niya sa 1 John 9:30, di ba? It is finished. Tapos na yan. Nangyari na, natapos na yan. So, ang gawin lang natin is yung lumapit tayo sa Panginoon at hingin natin yung kanyang kapatawaran at to the blood of Jesus, magkakaroon na ulit tayo ng panibagong relationship sa Panginoon, sa Diyos Ama.
Yung relationship, because of the God's great love, He took on the punishment designated for us. No? Yun nga, yung sinasabi ko nga, He stood in our place. God desires a whole relationship. No, ito na yung sinasabi ko na He desired a new relationship for us with the people. Taking our sins away was the only way. Yun nga yung naging daan na lang si Jesus Christ. Kaya nagkaroon tayo ng kapayap ng way para magkaroon tayo ng bagong relationship sa Panginoong Hesus. Kaya kung sino man ang tumanggap sa Panginoong Hesus ay nagkakaroon ng panibagong buhay, no, at bagong relasyon sa Diyos Ama. At ito na po yung gusto kong diinan. This is, by His wound, we are healed. Sabi po dito, all who place their trust in Jesus will be healed. The effect of their sins will remove. By His wounds we are healed. Kung mapapansin niyo po, no, yung sa verse na yon, kung mapapansin niyo po sa verse na yon, yung word na healed na po siya, ibig sabihin past tense na, nagawa na, no, finish na. Kaya ang kailangan na lang po natin is i-accept yung kagalingan na yon. No, these are the incredible promises of hope and hope that we have, no, sa Diyos. Sin has brought death and destruction, but we can have hope because of what the Messiah has done. He's the great physician who brings healing to all who follow Him. Dito ko po lagi ko naalala yung sinasabi ni Doc Ape dito, no, na sabi niya doon, tayo po, kung mapapansin niyo po, pag pupunta po kayo ng doktor, no, pag pupunta kayo sa doktor, hindi mo sasabihin ng doktor sa inyo na pagagalingin mo kayo, magaling na kayo eh. No? Lagi yung ang unang doon, ang sasabihin lang sa inyo doon, ang mga doktor kasi sila yung mga magbibigay lang sa inyo ng first aid, magbibigay lang sa inyo ng tulong para hindi gumaling yung sakit niyo eh, kundi maibsan lang yung sakit niyo. Pero hindi kahit naman ho sa gamot, hindi ho binabanggit yung salitang healing. Kasi po yung healing, nanggagaling lang po ito sa Panginoon, sa Diyos po. Hindi ho sa gamot na iniinom natin. Hindi sa doktor na pinupuntahan natin. Sila po nagbibigay lang ng advice. Pero yung healing po, manggagaling po yan sa Diyos lang. Ano po? At ang kagalingan po ay binigay na ho sa atin noon pa. Nung sabi sa Ezekiel 47:12, ang sabi niya dito, sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sasaring punong kahoy na makakain ng bunga, hindi malalanta ang dahon nito, hindi mawawala ng bunga sapagkat ang dinidilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at ang gamot naman na ang mga dahon. So ibig sabihin, most probably ang gamot na makukuha natin ng mga gamot na to sa mga tabi-tabing bahay lang natin, no? At ito pa sabi doon sa pahayag, ang umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay bunga. Ang bunga nito ay iba-iba bawat buwan. Nakakapagpagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. So pinataynayan siya ng Old Testament at saka ng New Testament na ang kagalingan ibinigay na sa atin ng Diyos. At yung kagalingan na yon, makikita natin sa paligid lang natin. Sometimes kasi mas we are dependent sa mga gamot na I'm sorry, no, pero minsan kasi din nagiging dependent tayo doon sa mga gamot na nabibili natin sa pharmacy. Pero hindi naman ho masama 'yon. No, minsan kasi gumagamit din ho ako noon, no. Pero kung yung ako kasi ever since po nung na-diagnose nga ako, 'di ba, ng TB, way back 2008 po. Pero bago po mangyari yun, yung nalaman ko po yun sa doktor, nung magpa-medical po ako, gumagamit na po ako ng halamang ugat, no? Yung sibuyas nga,
Yung sibuyas lang yung lagi kong iniinom pagka meron akong ubo na hindi ko siya matanggal within a week or within a few days. Ginagamitan ko na talaga siya ng sibuyas. At yun lang yung nagpapagaling sa akin talaga. No, yun lang yung nakakapagtanggal talaga nung ubo ko, nung makita nga nila yung ano ko, yung yung peklat ko na lang sa bagay, peklat na lang, naging peklat na lang talaga siya. No, hindi ako naging dependent po kasi yung nung time na yon binigyan ako ng ano ng reseta ng doktor, napakarami sa lalaki pa yung inumin ko sabay-sabay tatlo. So sabi ko, Lord, hindi ko, kailangan ko pa ba to? Sabi ko, so hindi ko siya, actually hindi ko talaga siya ininom nung nasa Abu Dhabi na ako nang dinala ko yun eh. So, uminom lang ako mga ilang tabletas lang, ilang araw lang. Pero nung next try ako sa Abu Dhabi, wala na siya eh. Wala na talaga yung ano ko eh. Thank God. Talaga yung sa miracle na nung makarating ako ng Abu Dhabi, biglang naglaho lahat ng mga conclusion na lang dito sa Pilipinas. Uh, Talagang effective po yun. No? Isang araw po, habang ako yung nag-ano dito sa Mega sa PisoNet kasi may PisoNet dito. Habang ano ako doon, nagtitingin-tingin ako, nag-scroll ako doon, check ako nung ano kasi nung ano ko, nung FB ko, kasi naki-internet lang ako doon sa may ano, Piso Wi-Fi. Meron ako nakitang pusa, kinakain niya yung mga dahon-dahon. Sabi ko, ang galing-galing talaga ng mga pusa, no? Alam nila yung mga gamot. Kasi sabi ko sigurado itong pusang to, may nararamdaman to sa katawan niya eh. Kasi yan yung alam niyo yung mga pusa, mga hayop, alam nila kung ano yung mga dahon na pwede nilang kainin para gumaling sila. Pero yung tao, bakit ganon? Di ba? Nauuna pa tayo mag-worry kung anong dapat nating inumin, di ba? Ba't hindi natin idulog sa Panginoon lahat muna, no? Yung mga bagay na yun, bago natin kung talagang inaano ni Lord, na sinasabi ni Lord, no? Sige, pumunta ka sa physician, no? Magpagamot ka. Malalaman nyo naman mo yun eh, kasi ano sa inyo, ire-rayma ng ano sa inyo, ng Holy Spirit sa inyo kung ang dapat yung gawin. No? Bibigyan kayo ng wisdom ng Diyos para pumunta kayo kung pupunta kayo, gusto nyo kailangan pumunta kayo sa doktor, gano'n. No? But first and foremost, kailangan natin, sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord. Eh. Katiwalaan tayo ng Diyos, unang-una natin, una natin gawin kapag meron tayong sakit, malalangin tayo sa Panginoon, bilog natin sa Panginoon ito, at angkinin natin yung kagalingan natin. Ako po ay nabibilis, no? Dahil since na ipanganak po yung tatlong anak ko maliliit, never po kami pumunta ng ospital. No? Simula na naging Christian ako, at yung nagkaroon ulit ako ng bagong pamilya, at nga, pinanganak yung tatlo, never po kami nagpunta ng ospital. Siguro natatandaan ko lang, nadala lang namin sila nung ipinanganak, at saka nung sinaksakan ng injection, no, nagpaano sila, pa-injection sila, pero never po silang dinala sa ospital eh. Most probably pag may sakit sila, lagnat, ubo, trangkaso, I just pinagpipray ko lang talaga sila. Pinagpipray ko lang sila at inaangkin namin kagalingan ng bawat isa ng buong pamilya namin. Yun yung kulang, most probably sa atin yun ang kulang eh. Kaya nga meron ako tanong dito eh. No? Ang tanong, bakit patuloy pa rin tayo nagkakasakit? Unang-una, sabi ni Doc Apple dito, kasi may mga maling bagay tayo na ginawa nung tayo pa ay malakas, na ngayon ay sinisigil na tayo. May mga bagay tayo na ginawa nung araw, na naka-apekto sa kalusugan natin. Kasi yung bawat bagay po na ginagawa natin, katulad nung hindi pa tayo Christian, di ba, mas mahilig tayo magalit, magkaroon ng stress, magkaroon ng anxiety, no, lahat pala yan nakaka-apekto sa katawan natin. No, malaking epekto yan. So yung mga yan, siyempre pag nasira na yung internal system natin, nagkakaroon na siya hindi na siya nagpa-function ng tama. Kaya ito yung nagiging dahilan pag tayo nagkakaroon ng sakit. Kaya kailangan natin ipagpanalangin sa Diyos, i-renounce ang lahat ng ito, at hingin natin yung mga bagong
kalakasan na mula sa Kanya. Na siya lang ang makapagbibigay sa atin. No? Minsan pa, naiisip natin, minsan nagtatanong din tayo, sabi bakit nagdasal naman ako ng prayer for healing, bakit hindi ako ba't hindi ako ba't hindi naging effective? Ba't hindi effective? Ano po yun? Because of our doubt. Minsan kasi nagpipray tayo, pero meron tayong duda kung pagagalingin tayo ng Diyos o hindi, o yung kagalingan yung mapupunta sa atin o hindi. Ang sabi sa Marcos 22 hanggang 24, ang sabi niya dito, gusto ko po siyang, ang sabi itong tungkol po to doon sa ama na nilapit niya yung kanyang anak kay Jesus Christ. Dahil binigay niya, inano niya dinulog niya doon sa mga disciples ni Jesus, tapos pinag-pray yun, pero hindi, pinag-pray for healing, pero hindi gumaling. So pagdating, pupunta ngayon siya kay Jesus Christ, ito sabi niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Sabi sa 20:22, madalas inihagis po siya nito sa apoy at tinatapos siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ang sagot ni Jesus Christ, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus yun, no? Mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad naman sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako at madagdagan po ang aking pananampalataya. Ano po yung konteksto nito? Kasi lumapit siya kay Jesus Christ pero nagduda siya kung pagagalingin siya ni Jesus Christ. Kaya nirebuke siya ni Jesus Christ. Kung may magagawa ako, sabi, ba't lalapit ka pa sa akin kung may magagawa ako? Diba? So pag lumapit tayo kay Jesus Christ at sinabi natin, Lord, pagalingin mo ako, wala nang duda-duda, 100%. Lord, magaling na ako. Ganyan yung effective prayer for, sabi nga ni Jesus kasi after this, no, babasahin yung bandang dulo, tinanong siya ng mga disciple niya, bakit hindi namin nagawa? Kasi magagawa niyo lang to through prayers and fasting, sabi niya. Makapagpapagaling na kayo sa pamamagitan ng pagdadasal at pagpapasting. So sa ibang version po yan. Pero sa version po ng Mark, nilagay lang po doon sa pamamagitan ng pagdadasal, ng prayer. No? Kaya yung, para sa akin po, no, nung conclusion ko dito sa ano na to, no, makikita po natin sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sin in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, we are healed. Sa verse na to, sinasabi na i-remind tayo ng Diyos na we are bought by a price. Binili pa tayo sa presyo ng buhay. It invites us to step into the life that God has for us. Yung in Jesus, we can find healing in our life. No? Because of His bones, we can live with joy and peace. No? Isaiah also reminds us to continually turn to Jesus for healing. No? Huwag natin kalimutan yan. When we have something broken in our life, hindi lang naman hindi lang physical lang. No? Yung kahit sa sarili natin, kung meron tayong we are broken, we are sad, no? We are in pain, no? Whether due to our sins or someone else, no? Someone sins against us, we should seek healing sa Panginoon, sa Diyos. No? And kailangan natin na itong mga bagay na it cause us to post and to worship God for what He has done to us. No? Kapag yung kagalingan na yun, wag natin kalimutan na ano natin sa kanila, i-testify. No? I-testify ang mga kagalingan ito. It should be a verse that we commit to memory and reflect regular itong verse na to, na lagi nating isipin lagi ito na sa buhay natin, no, na laging mayroon kagalingan, laging may kagalingan sa Diyos. And sa pamamagitan lang, accept lang natin, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus Christ, we are healed. Na lagi tayo ay pinagaling na. Yun lang kailangan natin.
So, kahit ano pang nararamdaman natin, Lord, declare lang natin, Lord, pinagaling mo na ako. Ano lang yan, pinagaling mo na ako, Lord. Ano man to sakit na to, karamdaman na to, nire-review ko to. We have, we have the power to rebuke eh. May power tayo to rebuke. Kung mababasa po natin sa Marcos yun, ano? Bigyan tayo ng kapangyarihan to trample over snakes and evil spirit. No? Kaya natin silang paalisin, patalsikin, palayo, itaboy. No? Kung ano man yung nangyayari sa atin. And at the same time, kailangan din po natin ingatan yung kalusugan natin. Hindi yung kahit, hindi yung dahil pinagaling na tayo ng Diyos, eh yung parang kampante na tayo. Kailangan din no, meron tayong, kailangan din nating ano yung sarili natin, kung ingatan, no? Kung ano yung dapat pinagbabawal na, huwag na natin gawin. Lalo na yung mga kasama natin dito na nagkakaroon na ng nakakaramdam ng mga sakit sa katawan, ano, mga alak-alakan. Alam na natin yung ano eh, alam na natin, alam na natin yung hindi dapat eh, dapat huwag na natin gawin yun. Kasi parang sinusubo lang natin yung parang sinusubukan lang natin. Sinusubukan lang natin yung Diyos nun eh, di ba? Huwag nga, kung alam natin na hindi na dapat natin gawin, huwag na natin gawin. Maging ano tayo maging health conscious tayo. Lalo na tayo ay nagkakaedad na, dumadating na tayo sa point na hindi na ganun kalakas yung katawan natin dahil bata pa tayo. No? Doon sa mga bata naman na nakikinig ngayon, no? Payo ko lang, ingatan nyo yung kalusugan nyo habang bata pa kayo. O ano yung mga tamang dapat gawin para maingatan nyo yung kalusugan, lalo na yung mga internal organs niyo. Yun yung importante, yung mga internal organs nyo na maayos yan. Maayos ang function yan. Kasi once na nasira ang bawat sa kanila, no, magkakaroon ng domino effect yan. No? At magkakaroon na ng connection sa bawat internal organs natin yan. Masisimula lang humina lahat. Kaya kailangan maging maingat tayo sa sarili natin. Claim natin tong verse na to, we are already healed, but kailangan din natin mag-ingat sa sarili natin. No, pag-ingatan din natin yung sarili natin na huwag tayong magkasakit kasi hindi naman the Lord don't want us to be broken, but the Lord wants us to be whole. Gusto niya maging buo tayo, hindi tayo maging sira. No, na hindi tayo sira-sira. Gusto niya buong buo tayo na aakyat at babalik sa kanya sa ating sa ating Ama na nasa langit. Ang muling masasabi ko lang eh, mag-ingat tayo sa araw-araw, lalo ngayon, no? Ang marami ng instant, no? Kahit nga kahit nga boyfriend instant na eh, di ba? Kahit asawa instant na, di ba? Lahat instant na. Kahit nga yung pakipag-usap instant na rin, no? Sa panahon ngayon na marami na tayong nakikita na alam na nating bawal na pag sumobra bawal, no? Maging ano na po tayo, maging conscious tayo. Maging conscious tayo sa kalusugan natin. Huwag natin na pabayaan, no? Hangga't maaari maging ano tayo, maging healthy tayo. Maging health conscious tayo sa katawan natin, no? And to God be the glory. We praise God sa word na to na binigay niya sa atin. We thank you, Lord. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming na-receive sa gabing ito, Lord. At tunay po na sa inyo lang ang gagaling ang kagalingan, Lord. I speak healing upon healing sa mga kapatid ko na nandito, Lord. Na I cover them with the most precious blood of Jesus, Lord. Na maging protection nila sa kanilang kalusugan. Na maging patuloy ang kanilang patuloy po ang kanilang pag-increase ng kanilang kalusugan, Lord, into a maximum level, Lord, na hanggang na kahit na po dumating na po kami sa life na talagang na kami po ay different sa kanila, na mas healthy kami, mas malakas kami, Lord, na hindi mo kami pababayaan o iiwanan lang, Lord. Thank you so much, Lord, sa mga words mo na to na aming dadalhin sa araw-araw, Lord God, na aming isipin lagi, Lord, na by your wounds we are healed. Thank you so much, Lord, and we bring you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name.
we pray. Amen.